Tumayo si Angel mula sa lounge chair at inalis ang kanyang shades. Saka siya lumapit sa tubig. Siya naman ang naglangoy roon. Nasa ilalim siya nang makita niyang sumisid din si Brandon. Niyakap siya nito at tinangka nitong halikan siya. Nagawa naman nito iyon ngunit maagap din niyang naitulak ito. Saka siya mabilis na lumangoy, palayo sa binata. Pag-ahon niya ay umahon din ito. What was that kiss for? Asik niya rito habang humahakbang siya papunta sa buhanginan. That was a punishment for insulting me? Bumalik siya sa beach bench. Sumunod ito sa kanya. This island is worth a fortune. Paano mo na-acquire ito? Tanong nito. Isang matalim na tingin ang ibinato niya rito habang hinahaplos niya ang kanyang buhok patungo sa likod. Nakapagtataka bang na-afford ko ang island na to? Aniya, I married a millionaire. Nakita niyang nalukot ang mukha ni Brandon. Where is he? Bakit hindi mo siya kasama rito? Tanong nito. He's gone. Byuda na ako. 2 years ago pa. I'm sorry to hear that. Para namang biglang umaliwala sa mukha nito. Why do you have to be sorry for me? I'm a millionaire at 25. I'm sure malungkot ka. Who said so? I can travel around the world. I can have as many men as I want. Kapag gusto ko ang lalaki, binibili ko siya. Pagkatapos nilang pasayain ako, ayoko na silang makita uli. Kung sino-sino na ang nakakasama ko. Actors, models, foreigners. Kitang-kita niya kung paano tumiim ang mga bagang ni Brandon. Kinagawa mo yun sa sarili mo? Oo. Hindi ka makapaniwala? Hindi. Dahil hindi ko ang Angel na kilala ko. Napalunok ang dalaga. Pero hindi siya nagsisisi na pag-iimbento niya ng kung ano-ano para lang pahirapan ang kalooban nito. Alam niyang may epekto rito ang mga sinabi niya. Emotional hurt ang tawag niya roon. Pera lang yan. Lalaki lang yan. Iyon lang ang gamit nila sa buhay ko. Sa inyong magkakabarkada ko naman nakuha ang ideya na yun eh. Pero babae ka. Hindi mo dapat sinisira ang sarili mo. Ikaw naman ang unang sumira sa akin. Hindi ako. Hindi ko alam kung paano bumangon uli kaya itinuloy ko na lang. Sa tingin niya, mukhang gusto na itong kagatin ng mariin ang pang-ibabang labi nito at gusto niya nakikita niyang pagkunot ng noo nito at paggagalawan ng mga muscles sa mukha nito. Huwag mong isisi sa akin ang kahit anong maling ginawa mo sa buhay mo. It was your choice, not mine, sabi nito. May kutob siyang hindi ang paninisi niya kay Brandon ang ikinataas ng boses nito, kundi ang mga sinabi niya tungkol sa mga lalaki na nakakasama niya. Pero sa ginawa mo sa akin, kaya nagbago ang tingin ko sa buhay at sa pakikipagrelasyon. Even the man I married, I only married him for money. Narinig niya ang mahinang tagis ng bagang nito. Bakit nagagalit ang kalooban nito? Dahil ba tumatalab ang pangungonsensyang ginagawa niya rito? Kahit kinailangang humabi siya ng kasinungalingan para lang masumbatan nito? Ginawa mo akong masama, Brandon Rodriguez? God knows, hindi ko gustong magkaganyan ka. Mariing sabi nito. Sana naisip mo yun bago mo ako ginamit para lang manalo ka sa challenge ng mga kabarkada mo. Muli siyang tumakbo patungo sa tubig at lumangoy. Ngunit alam niyang nag-iisip at nakokonsensya ang binata. Naiwang natitigilan si Brandon. Totoo ba ang mga sinabi ni Angel sa kanya? Nagpakasal ito dahil sa pera? Bakit? Para balang araw ay makaganti ito sa kanya? Pagkatapos ay kung kani-kaninong lalaki na ito nakipagrelasyon? Kung ganoon, nasira na pala ng tuluyan ang buhay nito mula nang malaman nito ang panloloko niya rito para sa challenge sa kanya ng mga kabarkada niya. Gusto niyang suntukin ang sarili sa natuklasan niya. Siya pala ang may kasalanan kung bakit nagbago ng ganoon ang dalaga. Marami na palang pinagdaanan nito at iyon ay dahil sa kagagawan niya. Hinintay niyang umahon nito mula sa tubig. Come on, Angel, sabi niya rito nang hilahin niya ito paahon mula sa tubig. Hey, bitawan mo nga ako. Asik nito. Pinagpag ang kamay niya. Masyadong revealing yung suot mo at puro lalaki ang kasama mo tauhan sa islang ito. Hindi mo ba naiisip na pwedeng pasukan ng masama ang mga isip nila dahil sa pagdidisplay mo ng sarili mo? Wait, bakit parang pinag-agalitan mo ko? Ano bang pakialam mo sa gusto kong gawin sa sarili ko, ha? Asik uli nito sa kanya. I'm just trying to protect you. Protect me? Nagpapatawa ka, Brandon. Nagpumiglas ito, pero hindi niya binitiwan ito.
Nang patuloy pa rin ang dalaga sa pagpupumiglas, kaya napilitan na siyang buhati na ito. Nagpapapasag ito ngunit hindi niya binitiwan ito. Malapit na sila sa cabin nang maramdaman niya ang isang armas nito sa panga niya. Nabitiwan niya si Angel dahil sa sakit na naramdaman niya. Nagulat pa siya nang ang isang paa ng mga ito ang tumama sa balikat niya. Ulitin mo pa yon at hindi lang yan ang aabutin mo. Ininda ni Brandon ang paggamit ng martial arts expertise ni Angel sa kanya. Masakit pa rin ang panga niya hanggang sa makabalik siya sa cabin at sa kwartong inookupa niya. Mukhang iginagalit nito ang pagsaway at pagpangko niya rito. Napakalakas niya ngayon, dominante, sa loob-loob niya. Habang tinitingnan niya sa salamin ang panga niyang, akala niya ay na-dislocate na ang mga buto. At nalulungkot siyang isipin, ang sugat na naiwan niya sa pagkatao nito, ang dahilan ng pagiging mabangis nito ngayon. Ang lalong ikinainis niya ay ang muling paglalak nito ng pinto. Hindi niya gusto ang ideyang nakakulong siya na parang isang kriminal. Para namang makakatakas siya mula sa isla. Bukod sa napaka-remote niyon ay may isang dosena yata ang tauhang kasama ni Angel roon. Hindi sapat ang pagiging Rodriguez niya upang matakasan ng mga taong iyon. Malamang na mga dating tauhan ng nawala na asawa nito ang mga iyon. He had a private army at may remote island pa ito. Hindi kaya isang masamang tao ang napangasawa ni Angel? Huwag naman sana. Baka naman kaya naging mabangis ito ay dahil ganoon ang uri ng buhay na naging asawa nito? Baka isang underground character ang nawala na asawa nito. Naiilang siya habang naiisip niya ang posibleng pinagdaan ng buhay ni Angel. Kaya siguro parang naging bato na ang puso nito. Paano niya aayusin ngayon ang buhay nitong nasira ng dahil sa kanya? Bandang hapon na nang muling buksan ang pinto ng kwartong kinaroroonan ni Brandon. Si Angel ang pumasok. Napakaganda ng suot nito. Backless ang blouse nito. At exposed pang mabuti ang bandang taas na bahaging iyon. Ang suot nitong shorts ay maigsing maigsi. Hindi talaga siya pabor sa nakikita niya rito. Pilit pa rin niyang hinahanap sa pagkatao nito ang simpleng Angel na kilala niya. Alam kong bored ka na rito. Nito, come on, lumabas ka naman. Makahulugan o mas tamang sabihing kalokohan ang ngiting nasa mga labi nito nang sabihin nito iyon. Nagkakutob naman siya sa di magandang gagawin nito. Follow me, sabi nito habang palabas sila ng cabin. Sumunod naman siya rito kahit kinukutoban na siya ng masama. Humantong sila sa isang maluwang na solar at nakita niya ang mga nakataling basyong lata sa mga punong naroon. Napiho niyang mukhang magpa-practice ito. Manood ka, Brandon Rodriguez, sabi nito habang iniaabot dito ng isang tauhan nito ang isang armas. Pumorma ito. Inasinta ang mga latang nakadali sa puno. Nanatili siyang nakatayo sa isang tabi at pinanood kung gaano kahusay ito. Kahit siya ay namangha at hindi napigilan ng sariling humanga sa dalaga. Hindi siya makapaniwalang ito na ang Angel na kilala niya. Nag-exhibition pa nga ito ng isang tauhan nito ang naghagis ng isang lata sa ere at tinamaan iyon sa ere. Nagpalakpakan ng mga tauhan nito. Gusto niyang pumalakpak ngunit pinigilan siya ng kanyang pride. Gusto niyang ipakita ang paghanga niya rito. Ngunit dahil nagtatagisan sila ay hindi niya pwedeng gawin yon. Now, Brandon, ikaw naman. Hamon nito sa kanya. Umiling siya. Wala siya sa mood patulan ng paghahamon nito. Come on, Brandon. You don't give up on a challenge, do you? O baka naman, ayaw mo lang ipakita sa akin na wala kang sinabi pagdating sa paghawak ng armas? Nainis siya sa hamon nito. Kaya kinuha niya rito ang armas. Ilang ulit naghagis ng lata ang isang tauhan nito. Ngunit wala siyang natamaan. Oh, come on, Brandon. Show us that you're good in everything. No one beats your group, hindi ba? Huwag mong ipakita sa aking daig kita sa paghawak ng armas. Sa inis niya ay walang nagtuloy-tuloy siyang nagpaputok hanggang sa maubos ang bala ng hawak ng armas. Lumapit ito sa kanya. Kapag may tinamaan ka kahit isa sa mga latang ihahagis ko, makakasama mo ako sa pagtulog. 2 lata, 2 nights. Bulong nito sa kanya habang may nanunoksong ngiti sa mga labi nito. May bahagi ng kanyang pagkataong pumapayag sa hamon nitong iyon. Pinaglalaruan ba siyang talaga ni Angel? Nilagyan niya ng bala ang armas. Humingi naman ng lata si Angel sa tauhan nito. Alerto ang mga mata niya. Naghihintay.
Inihagis nito ang isa. Hindi niya tinamaan iyon. Naghagis pa ito uli ng isa pa. Hindi rin niya tinamaan. Isa na lamang ang hawak nitong lata. Kailangan tamaan na niya iyon. Hindi lang upang ipakita ritong hindi siya marunong tumanggi sa hamon, na hindi siya padadaig sa mga babae lamang, at gusto niya itong makasama. Gusto niya mangyari iyon upang bigyan ito ng leksyon, mamayang sakaling may tamaan siya, ngunit wala siyang tinamaan sa tatlong lata. Galit na ibinalik niya ang armas sa isa sa mga tauhan nito. At akma na siyang babalik sa cabin nang pigilan siya ni Angel sa isang braso niya. Not so fast, Brandon. Total, hindi ka nakatama na kahit isa, pwede mo siguro akong pagbigyan. What do you mean? Susubukan ko lang kung gaano kagaling ang pulso ko. You just stand there, okay? Hold this one. Itinaas nito ang dalawang kamay niya ng padipa at nilagyan nito ang mga iyon ng dalawang bunga ng mangga. This is too much, Angel. Protesta ng binata. I'm just asking for your 10 precious seconds. Ipahihiya mo pa ba ako? Bakit hindi ang mga tauhan mo ang gamitin mo sa pagtatarget mo? Asik niya rito. Sila na nga ang parati kong pinagpapraktisan eh. Mas magandang ikaw naman for a change. Hindi ka sanay na gawing target. Kaya mas magaling ang pulso ko kung tatamaan ko ang mga mangga sa magkabilang kamay mo nang hindi ka tinatamaan. But what if tamaan ako? Sorry ka na lang. Pero wag ka masyadong magalala dahil sa kamay ka lang naman tatamaan. Tatanggi sana siya sa gusto nitong ipagawa sa kanya. Ngunit alam niyang kapag tumanggi siya, ay makakadama ito ng victory. Makikipaglaro na lamang siya rito, kaysa hayaang magmukha siyang laruan nito. Tumayo siyang hawak ang dalawang mangga. Habang nakadipa siya, nakatitig siya sa mukha nito. Ngunit hindi rin niya maalis-alis ang mag-alala. Paano kung pumaltos ang pulso nito at ang kamay niya ang tamaan? Kainis? Bakit ba ako pumapayag na gawin niya sa akin ito? Isa pa. Isa pang muling putok. Ang buong akala niya ay tinamaan ng kamay niya. Iyon pala ay naramdaman lamang niya ang sakit ng pagpira-piraso ng manggang nasa palad niya. Naiilang siya habang pinapalakpakan naman ito ng mga tauhan nito. This is ridiculous. I couldn't believe this is really happening to me. Galit na sabi niya sa sarili nang tumalikod siya at pumasok sa cabin. Natatawa pa si Angel nang salubungin niya ang kanyang best friend na si Denise na sakay ng speedboat na pag-aari niya. Madalas na nagpupunta ito sa isla kapag alam nitong naroon siya. Kapag nalulungkot ito ay nagpupunta rin ito roon. Nakilala niya ito nang magpunta siya sa abroad at mag-aral ng 2 taon. Estudyante rin ito roon noon. Naging business partners na rin sila pagbalik nila sa Pilipinas. Mayroon itong chain of restaurants sa Davao. Ang front farm na bahagi ng halos 200 ektaryang hasyenda na minana niya mula sa namayapang lolo Marcelo niya ang nagsusupply ng prawns at bangus sa mga restaurants nito. Wala na ring pamilya ito, kaya nakapag-develop sila ng friendship na sinlalim na rin ang bonding ng magkapatid. Ang latest project nila ay ang pinakamalaking spa and fitness center sa Davao. Denise knew her by heart, pati ang pinagmula ng galit niya kay Brandon ay alam nito. At masasabi niyang kampi ang kaibigan sa gagawin niya. Kung saan siya masaya, ay nasa likod niya ito. Kapag seryoso siya at nagpapakasenti, ganoon din ang mood nito. Kapag naglolo-kalokahan siya, paminsan-minsan ay ganoon din ito. Ang ganda ng pagkakangiti mo ah. Pansin agad nito sa kanya. I have reasons to rejoice. Maligaya ka na dahil hawak mo na si Brandon Rodriguez. Tumuloy sila sa 2-story tree house sa harap ng log cabin. Ang ibaba niyon ay nagsisilbing gazebo at kainan. Oo, inis na inis siya. At wala siyang magawa kundi ang sumunod sa gusto ko. I thought, nagbibiro ka lang nang sabihin mo sa akin ang plano mong pagpapakuha sa kanya. Hindi ka ba natakot na impluwensya ng pamilya niya? Hindi. He's a big fish na parang nawala sa tubig. Kakawag ng kakawag. Natatawang sabi niya. Pagkatapos niyang utusan ng caretaker servant na si Mario. Ano ang susunod mong plano sa kanya? Curious na tanong ng kaibigan niya. Matutuwa ka sa naiisip ko. Ano namang kalokohan yan? Nagpakuha ko ng 4 na babae sa bayan. 4 na babae? Ano naman ang gagawin mo sa mga babaeng yon? Basta, you just wait and see. May ngiti sa mga labing sabi ni Angel sa kaibigan. Ano nga ang pinaplano ni Angel kay Brandon? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.